For today's video, gagawa na naman tayo ng upholstered na headboard. Ayan. Sukatan lang muna natin itong pinaka-frame ng ating gagawing upholstered headboard. Ayan. Hindi tayo dito mananahi. Gagamitin lang natin dito siya tacker. Yun lang ang kailangan natin dito para makagawa tayo ng upholstered na headboard. Ayan. Doon sa pinakasukat natin doon, nag-allowance lang ako o nagbawas ako ng 1 cm sa height at 1 cm dito sa width. Para swabe yung pagpasok niya kasi gawa nga ng kakapal yung pinakagilid niya na lalagyan pa kasi natin ito ng mga sapin tulad ng fiber mesh tsaka ng pinaka-cover niya. Kaya kailangan mag-allowance tayo ng 1 cm para hindi mapunit yung ilalagay natin dito sa headboard natin. After ko ma-layout yan, binubutasan ko na nga siya ng drill. 10mm yung ginamit ko dyan na drill bit para butasan lahat ng portion na kailangan butasan. Bali, diamond type yung gagawin ko dito ng pinaka-design niya. Pwede namang straight lang, depende naman sa inyo kung ano gusto niyo gawin na design. Pero ako dito isa diamond type yung ginagawa ko dito. Bali 21 na pieces na button ang gagamitin ko dito. Dahil sa top, center, tsaka bottom sa 7 na pieces na hole ang naging butas ko kaya 21 na pieces. Ayan. Gumamit din ako dito ng rugby para dumikit yung ating ilalagay na kutsyon dyan. Duratex foam yung ginamit ko rito sa ating headboard na to. Kalat lang natin mabuti para dumikit yan yung ating foam. Para once tinutusok na natin o kung ano may gagawin natin o tinatagilid natin yung pinaka-foam is hindi siya malalaglag. Ayan. Pag natuyo siya after ng mga 5 minutes o 10 minutes, ayan, ilagay na natin para dumikit yung ating foam. Yan. Tanggalin lang natin itong sobra. Yan, nagkasalang ako dito ng kutsilyo, yun ang ginamit ko. Kailangan matalas lang yung panghiwa natin dito para maging maganda yung tabas niya. Ito pa yung manipis na foam para naman mas gumanda o mas kumapal pa ng konti yung ating foam. Ayun sinasabi ko kaya nag-allowance tayo ng 1 cm kasi yan, papansin nyo yan, kasama na yan doon sa pinaka-edge na ginagawa natin. Kaya obligado na mag-allowance tayo ng 1 cm width and height ng ating board. After nyan, lalagyan pa natin siya ng fiber peel. Kaya talaga namang 1 cm talaga ang allowance natin. Dahil 3 beses yan napatungan. Yung manipis na yan, then fiber peel, tsaka yung pinaka-cover niya o yung kanyang leather. Napakadali lang naman gayahin na to dahil ako sa totoo lang hindi naman talaga ako professional sa paggagawa na to. Kaya masasabi ko na kayang-kaya rin to ng mga DIYer na tulad ko. At dito binubutas ko to ng stick o nag-DIY ako dito ng rayos, yung stick spoke. Yon, binutas, pinatalim ko yung dulo niya. At the same time, ito rin yung ginawa ko na pandukot mamaya sa gagawin nating button. Yan, dito siguraduhin lang natin na may palatandaan tayo sa pagbutas. Dahil bubutasin pa natin yung foam dyan. Kahit kung hindi nyo makita yung butas, gumamit tayo ng marker o ng pentel pen para makita natin kung saan yung butas. Kaya ako dito, inuulit-ulit ko siyang butasan para lumabas yung pinaka-foam niya. Ayan yung pinaka-hook niya, pang dudukot natin mamaya dun sa ating button. Ayan, papasin yung nakalabas yung mga foam niya. Ayan. Kaya inuulit-ulit ko siya tusukin para lumabas dyan yung pinaka-foam niya. Ang gagawin ko nga dito, isa itong manipis sa tubo. Manipis sa tubo lang to. Ito yung ginagamit sa mga kortina. Ayan, 2.5 mm yung sukat na to o di uno. Yan yung gagawin nating pambutas dito. Pinatalim ko na yung dulo niya. Tinasa ko ng grinder yung pinakadulo para tumalim.
ikutin lang hanggang sa mabutas yung ating foam. Ayan, makakagawa na rin tayo dito ng bilog. Ayan. Yun ang purpose ng pagbutas natin dun sa likod na tusukan natin ng stick. Pwede rin barber stick. Ayan, pwede rin yan. Para masigurado natin na yung binutas natin ng drill kanina sa board, dun din tumapat yung ating hole na ito o yung butas na ginagawa natin ngayon. Malambot lang naman tong foam na to, kaya kung papansin nyo, nabubutas natin siya ng madali. Yan, press lang natin siya ng konti at nabubutasan natin siya. Hindi na nga ako gumamit yan ng drill bit para butasin, dahil ito na nga lang ginamit ko rito ng 1 inches na tubo. Ito yung ginagamit natin sa kortina. Ayan. Sabitan ng kortina. Ayun na nga yung ating after natin siya mabutasan, ito na yung ating fiber peel. Yan, ilagay din natin ito paikot. Di baling sobra yung bilhin natin na fiber peel tsaka yung pinaka-leather niya. Kaysa kulang, kasi pagka kulang mas mahihirapan tayo. Sa ilalagay natin dito na leather, kailangan may pasobra tayo na medyo malaki o tag-isang dangkal sa magkabilang paikot. Mas mainam nga kung mas higit pa sa isang dangkal. Gawa nga na pagka kinapos tayo rito, hindi natin siya may tatakar na maayos o malalagyan ng lock sa pinakailalim. Katulad niya itong leather na itong pinasobrahan ko, kinulang to. Yan, sakto lang sana kung wala siyang botones ilalagay. Ang problema is kulang siya, kaya kung papansin niyo, bago na ulit bumili ko ng bago ulit na leather para lang sa magkasya. Yan, hindi ko mapapansin, hindi ko muna siya pinutol para sigurado ko na may sobra o mailukot nating maayos bago tayo mag-cut, para sigurado tayo na hindi tayo kakapusin sa tela. Di baling sobra, huwag nyo na panghinayang sobra. Lalo pagka ganitong may design yung gagawin nyo, napakahirap pagka kinukulang. Ayan, bago ko nga siya, kung mapapansin nyo nga, isa-isa ko siyang ginagawa. Hindi ko siya nilalagyan muna ng button bago ko ayusin yung pinaka lukot niya o yung design niya. Ang ginagawa ko dyan, individual. Bago ko siya butasan, inaayos ko na yung pinaka lukot niya bago ko siya diin at saka ko siya itaker sa ilalim. Individual, yung papasin nyo, inaayos ko na siya. Sinisigurado ko na malulukot ko na maayos yung pinaka leather niya. Yan. Yan, tupiin na natin siya bago natin siya itaker. Pagka nakuha natin yung pinakatupi na yan, ayan, pwede natin siya itaker sa ilalim. Ganun ang ginagawa kong diskarte dito. Mas maganda kasi pagka ganito.
Unlike dun sa may huhugutin natin ng huhugutin, kung minsan kinakapos yung pinaka-tela niya. Kakapusin yung tela niya, hindi na natin siya maitutupi na maayos, mawawala yung pinaka-design niya. Kaya ginagawa ko nga nito is tinutupi ko na siya bago ko siya itakar sa pinaka-ilalim. Dito gumamit din ako sa pinakalikod niya ng tela. Yan. Para maging malinis tignan yung pinakalikod niya, hindi makita yung mga pinagtakira natin dyan. At the same time, yung pinagputulan natin ng leather, saka ng mga fiber peel para hindi siya makita. Gumamit lang ako dito ng guide para sigurado tayo na straight din yung kalabasan ng ating pagka-packer. Yan. Para malinis tignan yung likod. At ito na nga yung ating final ng ginawa nating upholstered headboard tsaka yung footboard. Ayan. Sa footboard, ayan, ganyan lang. Simpleng design lang ginawa natin sa kanya. Ayan, ang ating finished product ng ating bed frame with headboard, foam. Ayan. Ganun lang guys, and thanks for watching.